Sa videong ito ay masasaksihan natin ang kwento ng mag-asawang Nico at Mia na buntis sa pangalawang anak at ang mga pagsubok at labis-labis na paghihirap na kanilang pinagdaanan sa kanilang buhay habang sila ay tumatakas sa kamay ng diktadoryang rehimen na sumakop sa bansa ng Espanya at sa mga karatig na estado kung saan ipinapatupad ng mga militar ang pamamalakad na diktadorya at opresyon ng karapatan ng mga tao. Walang habas na pinapatay ang mga taong ayaw sumunod dito. Naisipan ng mag-asawa na tumakas at mamuhay sa Ireland kung kaya nagbayad sila sa mga human trafficker upang makalabas ng bansa. Pagdating nila sa pier, nanghihingi pa ng karagdagang bayad ang mga trafficker, ngunit wala na silang pera. Ibinigay nila ang kanilang wedding ring bilang pambayad. Pagkatapos nito, pinapasok na sila sa isang container van. Nakaupo na sila sa loob ng container van at nag-usap silang mag-asawa, habang pinagmamasdan nila ang iba pang mga tao sa loob ng container van na tumatakas din sa kaguluhan katulad nila. Ilang sandali pa ay nagpahinga na sila at nakatulog si Mia. Kinabukasan, pagkagising nila, dumating ang tauhan ng mga human trafficker at kinuha ang cellphone ng isa sa kanilang mga kasamahan. Kinumusta ni Nico ang pakiramdam ni Mia. Hinawakan pa niya ang tiyan nito at sinabing, "May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Kakayanin natin ito para sa anak natin." Naging emosyonal ang mag-asawa at nangilid ang kanilang mga luha. Lumapit si Nico sa pinto ng container van dahil may gustong magbukas nito. Biglang bumukas ito at mabilis na nagsipasukan ang mga taong gusto ring makatakas gaya nila. Nagkagulo at natumba si Mia. Nagalit ang tauhan ng mga human trafficker, pinalabas ang iba sa kanila at napasama si Nico. Sinubukan pa niyang magpaliwanag, ngunit di siya pinakinggan ng mga ito bagkus ay tinutukan pa siya ng baril. Sinikmurahan, itinulak palabas at pinapasok sa ibang container van. Pinilit humabol ni Mia, ngunit isinara na ang pinto ng container van. Sumilit siya sa may butas at nakita niya si Nico pumasok sa kabilang container van. Agad niyang tinawagan si Nico at nag-usap sila. Nagsimula nang umandar ang truck. Narinig ni Mia ang ingay sa labas at muli siyang sumilip. Nagkakagulo ang mga tao. May mga dalang galon at nanghihingi ang mga ito ng tubig, ngunit may nakabantay na mga militar. Naging agresibo ang mga tao at dahil dito ay pinagbabaril sila ng mga militar. Tinamaan ng bala ang container van ni Mia at napadapa sila sa loob. Pagkatapos nito ay muling sumilip si Mia sa butas at nasaksihan niya ang di makataong pagtrato sa mga sibilyan. Ang mga buntis at mga bata ay inilagay sa kulungan ng mga hayop. Ilang sandali pa ay naramdaman na ni Mia na umusad ang truck ng container van. Nakatulog siya sa biyahe at nagising nang huminto ito sa boundary checkpoint. Pinabuksan ang container van at umakyat ang pinuno ng military. Inspeksyon nito ang loob at kinilatis ng mabuti at bumaba ito at tiningnan ang kabuuan ng container van. Nabisto nito na may nakakubling bahagi ang container van at nagduda ito. Umakyat itong muli at nagsabing, "Alam kong may tao dyan, bibilang lang ako ng 3 at pag di ninyo binuksan ang pintuan lahat kayo mamamatay." Takot na takot si Mia, umakyat siya sa taas ng magkapatong na mga box. Habang binubuksan ng bata ang pinto. Nang bumukas ang pinto, lumingon ang pinuno at walang pag-aatubiling binaril sa sentido ang bata at pagkatapos ay inutusan ito ang mga tauhan na patayin lahat ng nasa loob. Pinaulanan ng bala ang loob ng container van. Nasawi lahat ng mga tao sa loob maliban kay Mia na nasa taas ng box. Hindi nila nakita si Mia. Nilinisan ng mga ito ang container van at muling isinara. Takot na takot si Mia sa nangyari at natulala sa nasaksihang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Nagpatuloy na sa biyahe ang truck at ilang sandali pa ay naramdaman ni Mia ang paggalaw ng container van. Sumilit siya sa butas at nakita niyang nilalagay na sa cargo ship ang mga container van. Tinawagan niya si Miko ngunit di ito makontak. Habang nakaupo sa sahig, may nakita siyang bag, tiningnan niya ang laman nito. May portable drill, tubig, cellphone, at emergency light.
Tumulak na ang cargo ship at sinubukan niyang magpahinga. Nakaidlip siya nang bigla siyang tumilapon at nauntog ang ulo sa box at tuluyan na siyang nadising. Pilit niyang sumilip sa may butas upang malaman kung ano ang nangyayari. Nasa laot na pala sila at naabutan ng matinding bagyo. Tuloy sa pagguga ang barko at nahulog na sa dagat ang mga container van, habang si Mia naman ay parang bolang paruot paritong tumilapon hanggang sa may nakita siyang tali. Kumapit siya ng mahigpit dito, ngunit nang tuluyan nang nahulog sa dagat ang container van na kinaroroonan niya, napabitiw siya, nahulog sa sahig at nawalan ng malay. Nang magising si Mia, nahihilo pa siya nang mapagtanto ang kanyang kalagayan. Pinasok na ng tubig dagat ang container van. Tumayo siya at sumilip sa mga butas sa bawat gilid ng container van, at napagtanto na ang container van kung saan siya naroon ay nahulog sa dagat at palutang-lutang ito. Nagpanik na siya dahil inisip niya na anumang oras ay pwede itong lumubog kasama siya at ng kanyang di pa isinisilang na anak. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone upang makatawag at makahingi ng saklolo, subalit di niya ito mapagana. Naalala niya ang isang cellphone sa bag na nahanap niya, subalit may password ito at di rin niya magamit. May narinig siyang ingay sa labas, pinilit niyang tumayo at muling sumilip. May nakita siyang lumulubog na green container van kaparehas ng kulay kung saan naroroon si Miko. Nagpapanik na siya. Sa mabilisang kilos inilagay ang kanyang SIM card sa nahanap niyang cellphone at agad tinawagan niya si Miko. Ngunit di na niya ito makontak, nawawalan na siya ng pag-asa at di na alam ang gagawin. Kinagabihan na isipan ni Mia na maglaslas ng pulso, ngunit biglang nanigas ang kanyang tiyan at nanaig ang kanyang pusong ina. Kaya hindi na niya itinuloy ito. Sinubukan niyang matulog, ngunit naramdaman niyang tumagilid ang container van at dahan-dahan na itong lumulubog, tumataas na rin ang level ng tubig sa container van, hanggang sa tuluyan na itong mapuno ng tubig at malulunod na siya sa loob nito, nang bigla siyang magising, masamang panaginip lang pala. Paano kung magkatotoo ang panaginip niya? Natakot siya sa naisip, kaya pinagbubukas niya ang mga box. Tumambad sa kanya ang mga plastic containers na may mga rubber sa loob, earphones, TV, at mga alak. Kinuha niya ang mga pwede niyang pakinabangan upang takpan ang mga butas ng container van at naglagay din siya ng hose para labasan ng tubig. Nilikom niya lahat ng mga gamit na maaari niyang mapakinabangan sa loob ng container van. Habang ginagawa niya ito ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Abot langit ang kanyang tuwa nang malaman niyang ito ay si Nico at buhay ang kanyang asawa. Mia, nahuli kami ng mga sundalo, hindi kita matutulungan sa ngayon, magpakatatag ka, pilitin mong makaligtas para sa anak natin, mahal na mahal kita. Nico, mahal din kita, at pagkasabi niyon ay naputol na ang linya. Kabuwanan na ni Mia kaya paminsan-minsan humihilab ang kanyang tiyan. Kinagabihan naging masama muli ang panahon kasabay sa matinding paghilab ng kanyang tiyan at pagputok ng panubigin. Sa kasagsagan ng sama ng panahon umupo siya sa loob ng isang box. Siya ay manganganak na sa mga oras na ito. Napansin niya na may tumatawag sa kanyang cellphone, subalit sa pagsagot dito ay nabitiwan niya ang cellphone at tumilapon sa tubig. Tuloy-tuloy sa paghilab ang kanyang tiyan. Matinding sakit at hirap ang dinaranas niya sa panganganak. Tumayo siya at humawak sa kawad, dito siya kumuha ng lakas at pagkatapos ay bumuelo sa pag-iri. Paglabas ng kanyang anak, kinuha niya ito sa tubig at buong pagmamahal na niyakap at hinagkan. Nang makahuma sa panganganak, inalagaan niya ang kanyang anak at pinangalan ng itong Noah. Kinabukasan humupa na ang bagyo at kahit papaano ay nakatulog siya. Iyak ng iyak si Noah dahil nagugutom at dumumi ito. Sinubukan niyang ipa-breastfeed, ngunit ayaw dumede at wala pang lumalabas na gatas sa dibdib niya. Habang inaalo ang anak, nahagip ng paningin niya ang portable drill. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Naisip niya na butasan ang bubong ng container van gamit ang portable drill. Habang ginagawa niya ito ay muling umiyak si Noah. Bumaba siya at sinubukan muling padedein ang anak at sa pagkakataong ito lumabas na ang kanyang gatas at laking ginhawa sa kanyang pakiramdam.
Gutom na gutom si Mia kaya inubos na niya ang konting natitirang pagkain at nagpahinga na rin pagkatapos. Kinabukasan ipinagpatuloy niya ang pagbubuta sa container van, ngunit nang malapit na siyang matapos, biglang nalobat ito at di na niya magamit. Nanlumo siya, ngunit porsigido siyang makalabas sila ng kanyang anak. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo na mukhang lagari at yun ang ginamit niya upang matuloy ang paggawa ng butas. Nagkasugat-sugat na ang kanyang mga kamay. Hindi rin ito umubra at nabali. Ramdam niya ang pagod at sobrang pagkagutom. Naalala niya ang placenta ni Noah at hinanap niya ito. Nang makita ay nagdalawang isip pa siya, ngunit kailangan niya ng lakas para sa kanyang anak, kaya kinain niya ito. Ubos na ang kanyang tubig. Uhaw na uhaw si Mia, kaya nahihilo siya at nanghihina. Pati patak ng tubig na namumuo sa kisami ay dinidilaan niya na rin upang mapawi ang kanyang uhaw. Napaupo siya at nakasandal sa box, di na niya namalayan nakatulog na pala siya. Napanaginipan niya ang kanyang asawa at panganay na anak na pinatay ng mga militar. Naalimpungatan siya nang pumatak sa mukha niya ang ulan. Kumuha siya ng mga container at ipinansalo ang mga ito sa tubig ulan upang may mainom siya. Dinampot niya ang canned goods na nakalutang, tiningnan niya kung may laman pa ba ito at nagkaroon siya ng ideya kung paano niya maipagpatuloy ang pagbutas sa bubong ng container van. Tinalian niya ang parte ng bubong na kanyang pinagbubutas at ibinuhos ang kanyang lakas sa paghila dito pababa. Sa wakas, nagtagumpay siya, tuwang-tuwa si Mia. Lumabas si Mia at bumungad sa kanya ang tahimik na karagatan. Wala siyang makitang malapit na isla o kahit na maliit na bangka man lang. Nasa ibabaw ng container van ang mag-ina. Nilinisan niya si Noah habang pinaarawan. Itinapon niya ang dumi nito sa dagat at napansin niyang lumalapit ang mga isda dito. Gumawa siya ng improvised na sibat upang makapanghuli ng isda. Ngunit bigo siya. Pagod na pagod siya sa kakasubok. Umiga siya at habang nakatingala sa langit, ay may napansin siyang eroplano. Nagmamadali siyang bumangon at pumasok sa loob ng container van. Binasag niya ang screen ng TV at kumuha ng kapiraso nito at muling pumanhik sa ibabaw. Sa pagmamadali niya ay nasugatan siya sa hita dahil kumayod ito sa matulis na parte ng container van. Di niya alintana ang sakit na naramdaman mula sa natamong sugat at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pinasinagan niya ang eroplano gamit ang basag na salamin upang makakuha ng atensyon, ngunit bigo na naman siya. Buong tapang niyang tinahi ang kanyang sugat gamit ang wire, at bahagya siyang nawalan ng malay dahil sa sakit. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Noah, gumawa siya ng maliit na fishnet gamit ang mga wire ng earphone. Maaga pa sinubukan na niyang mangisda at laking tuwa niya nang makahuli siya. At pagkatapos ay kinain niya ito ng hilaw. Naglagay siya ng mensaheng SOS sa loob ng mga plastic container at ipinaanod ito sa dagat. Pinapatulog niya si Noah at kinikwentuhan niya ito habang hawak ang mga larawan ng kanyang pamilya at napaiyak na lamang siya. Nang makatulog na si Noah ay sinubukan na rin niyang matulog. Ngunit may narinig siyang ingay. Di niya alam kung ano ito. Kinuha niya si Noah at tiningnan kung saan nanggagaling ang ingay. Bago sila pumanhik sa itaas ng container van, ay napansin ni Mia na mataas na ang level ng tubig. Dinala niya si Noah sa ibabaw ng container van at dito nalaman niya na ang paghampas ng plastic sa container van ang ingay na kanyang naririnig. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ito pala ay si Nico. Ibinalita niya kay Nico na nanganak na siya at kamukha niya ito at pinangalanan niya itong Noah. Salamat sa Diyos at ligtas kang nakapanganak. Mahal na mahal kita Mia, pero ani Nico. Ano Nico, ano na ang nangyari sa iyo? Mia, basta tandaan mo, mahal na mahal ko kayo. Pagkatapos niyang sabihin ito ay bigla na lang nawala ito sa linya. Tuluyan nang nalobat ang cellphone at napaiyak na lamang si Mia. Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan nang tumaas ang level ng tubig sa loob ng container van, kaya pumirmi na sila sa ibabaw.
Habang gumagawa si Mia ng maliit na balsa para kay Noah bilang paghahanda, sakaling lumubog na ng tuluyan ang container van. May dumapong sigal at kinain ang tira-tira niyang isda. Kinagabihan medyo sumama ang panahon at halos mapuno ng tubig ang container van. Sumilip si Mia sa loob sa huling pagkakataon at nakita niya ang larawan ng panganay niyang anak na si Huma at ang sneaker bar sa loob ng plastic container na lumulutang. Bumaba siya at kinuha niya ito. Habang ginagawa ito, unti-unti nang lumulubog ang container van at sa kamalasan, sumabit pa ang kanyang paa sa kawad. Kaya nagmamadaling niyang kinuha ang maliit na kutsilyo at pinutol ito. Nang tuluyan ng lumubog ang container van, ay lumutang na ang balsa kung saan naroon si Noah at inanod na ito palayo. Nang makaahon si Mia ay hinanap niya agad si Noah. May malaking balyena na umaaligid sa kanila. Lumapit ito kay Noah na parabang tumutulong itong mahanap ni Mia ang kanyang anak. Tumabi ang balyena sa balsa at bumuga ito ng tubig at nabasa si Noah at umiyak dahil dito. At ito ang naging daan upang makita ni Mia ang kanyang anak. Kinaumagahan bago mawala ng malay, nagpaanod si Mia ng mga isdang pinagkainan niya kung kaya't pinalibutan sila ng mga segal. Napansin ng mangingista na may nakalutang na bagay na pinapalibutan ng maraming segal. Pinuntahan nila ito at kinuha. Bumungad sa kanila ang isang batang mahimbing na natutulog at nakabalot sa makapal na jacket. Nagtaka sila kung paano napunta ang batang iyon sa laot. Napansin ng babae ang lubid na nakatali sa balsa. Hinila niya ito hanggang sa makita niya ang isang babaeng walang malay na si Mia. Pinagtulungan nila itong iahon. Tila wala ng buhay si Mia, subalit binigyan nila ito ng CPR. Nakailang beses din ito nilang ginawa, subalit tila wala na talagang pag-asa at sumuko na sila sa pag-CPR. Ngunit ang babaeng mangingisda ay napatitig sa sanggol. Kita sa kanyang mga mata ang awa sa bata at ayaw nitong maulila ang kawawang paslit. Pinagpatuloy niya muli ang pag-CPR at sa kabutihang palad ay matagumpay niyang nailigtas si Mia sa tiyak na kapahamakan. Nang magkamalay si Mia, hinanap niya agad ang kanyang anak na si Noah. Napaiyak na lamang siya sa tuwa nang mahawakan niya si Noah at napagtanto na sila ay ligtas na. At dito nagtatapos ang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga susunod na movie Tagalog Recap. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik.